Ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mga Kristiyanong pamumuhay. Kung bakit sinasabi ng Bible na tayo uusigin dahil lamang sa pagsunod natin kay Jesus Christ. 2 Timothy 3:12. Uusigin nga ang lahat ng naghahangad sa banal at Kristiyanong pamumuhay. Sinasabi sa verse na to na ang mga naghahangad na mamuhay ng Kristiyanong pamumuhay ay uusigin. Ganito rin ang ginawa ng mga tao noon sa mga apostol ni Jesus Christ. Lahat sila ay pinapatay maliban kay Juan. Si Juan ay pinatapon sa lugar na tinatawag na Patmos para doon na lang siya mamatay sa gutom. Pero bago yun ay naisulat niya ang Book of Revelation kung saan sinasabi na si Jesus Christ ay babalik sa wakas ng panahon. Matthew 5 verse 10. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak, sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ganito rin nila pinag-usig ang mga propetang nauna sa inyo. Kung kayo inuusig ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos at ipinagkakaila nila na si Jesus Christ ang kanilang Lord and Savior, mas makakabuti para sa atin na ito'y layuan na lang kaysa tayo makipagdebate sa mga ganitong tao. Kahit ako, dumanas din ako ng mga ganitong sitwasyon. Merong mga times na merong taong magtatanong sa akin para daw maliwanagan about sa Bible at kung anong sinasabi ni God. Pagkatapos kong sagutin ang kanyang katanungan at kung anong sinabi ni Jesus Christ sa Bible, ay ang gusto lamang pala niya ay ang makipagdebate sa akin. Sabi ni Jesus Christ sa mga ganitong klaseng pagkakataon ay hindi natin sila dapat patulan. Ako ay minsan na nagkamali sa pagpatol sa mga nag-uusig. Ito ang sinabi ni Jesus Christ sa 2 Timothy 1 verse 23. Layuan mo ang mga magulong pagtatalo ng mga hangal. Alam mo na magbubunga lang ito ng away. Hindi dapat palaaway ang lingkod ng Panginoon. At sinabi rin ng Bible na ito yung mga taong dapat nating iwasan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, dapat mong malaman na may panahon ng paghihirap sa mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim palalo, mayabang, mapang-insulto, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, tampalasan, matigas ang puso, salawahan, mapanirang puri, walang kontrol sa sarili, malupit, kaaway ng mabuti, mga taksil, matigas ang ulo, mapagmataas, mas mahal ang kasiyahan kaysa sa Diyos, may panlabas na kabanalan ngunit itatakwil nila ang ibig sabihin nito. Layuan mo ang ganitong mga tao. So pagka nalaman mo na ito yung klase ng tao na ayaw makinig sa iyong sinasabi, huwag ka nang makipagdebate sa mga taong to. Mas makabubuti pang layuan mo na lang sila dahil hindi nila kayang iwanan ang kanilang makasalanang pamumuhay. Hindi ito katakataka dahil sinabi rin sa Bible na mas gusto pa ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Ito ay mababasa natin sa John 3 verse 19. Ito ang paghukom. Dumating sa mundo ang liwanag, pero mas minahal pa ng mga tao ang karimlan kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito yung mga taong napupuot sa mga taong gustong mamuhay ng Kristiyano. Pero sa mga taong kinapupuotan nila, ito naman ang masasabi ni Jesus Christ. John 15 verse 18. Kung napupuot sa inyo ang mundo, alamin nyo na sa akin muna ito napuot bago sa inyo. Kung kayo'y makamundo, inibig na sana ng mundo ang sariling kanya. Ngunit dahil hindi kayo makamundo, kundi hinirang ko kayo mula sa mundo, kaya napupuot sa inyo ang mundo. Ito ang dahilan kaya maraming tao ang nagagalit ngayon sa Kristiyano. Ngayon habang ito nire-record ko, ay meron akong nabalitang isang nakakalungkot na balita. Si Charlie Kirk, isang taong makadiyos, ay binaril sa liig sa Utah Valley University. Isa siyang taong matapang at matuwid dahil sa paghahayag niya ng Gospel of Jesus Christ sa tao nang walang takot. Kaya kung nasaan man ngayon si Charlie Kirk, siguradong kapiling na siya ngayon ng ating mahal na Jesus Christ. Tandaan natin mga kapatid, hindi porke ang mundo ay napupuot sa atin ay wala na tayong kakampi. Ang kakampi natin ay ang ating Diyos, si Jesus Christ na nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan.
Kaya kung tayo man ay inuusig ngayon, huwag kayong mag-alala dahil sa pagdating ng panahon, magkakaroon din tayo ng ginhawa. Thank you and God bless.